Pastor King, tapos pwede niyong sundan sa inyong mga mata. Luke chapter 7 verses 18 to 35, ang sabi dyan, John's disciples told him about all these things. Calling two of them, he sent them to the Lord to ask, are you the one who is to come, or should we expect someone else? When the men came to Jesus, they said, John the Baptist sent us to you to ask, are you the one who is to come, or should we expect someone else? At that very time, Jesus cured many who had diseases, sicknesses, and evil spirits, and gave sight to many who were blind. So he replied to the messengers, go back and report to John what you have seen and heard. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. Blessed is the one who does not stumble on account of me. After John's messengers left, Jesus began to speak to the crowd about John. What did you go out into the wilderness to see? A reed swayed by the wind? If not, what did you go out to see? A man dressed in fine clothes? No, those who wear expensive clothes and indulge in luxury are in palaces. But what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. This is the one about whom it is written, I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way before you. I tell you, among those born of women, there is no one greater than John, yet the one who is least in the kingdom of God is greater than he. All the people, even the tax collectors, when they heard Jesus' words, acknowledged that God's way was right because they had been baptized by John. But the Pharisees and the experts in the law rejected God's purpose for themselves because they had not been baptized by John. Jesus went on to say, to what then can I compare the people of this generation? What are they like? They are like children sitting in the marketplace and calling out to each other. We played the pipe for you and you did not dance. We sung a dirge and you did not cry. For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine, and you say he has a demon. The Son of Man came eating and drinking, and you say here is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. But wisdom is proved right by all her children. Isa po ito sa storya na pinaka we can say na pinakamalungkot, no, especially for those na sumusunod kay John the Baptist, kasi ito yung panahon na kung saan si John the Baptist po, na siya po yung nag-prepare ng way for Jesus bago po si Jesus ay mailahad, no, sa ministeryo na pampubliko. Siya po yung nag-prepare ng daan for Jesus. And this time, siya po yung nagda-doubt at nag-worry at nadi-discourage patungkol sa kanyang kalagayan. Si John the Baptist. Ayan, thank you Lord. So si John the Baptist po, siya po yung na ginamit ng Panginoon para mag-prepare ng way for the Lord, and yet ito si John the Baptist discouraged at gusto niya uling tanungin si Lord, sigurado ka ba na ikaw yung tagapagligtas? Ang tanong ko sa inyo ganito, sino dito pinanghinaan na ng loob, taas ang kamay? Sino dito na discouraged na, taas ang kamay? No? Sino dito ikaw ay may pagkakataon na ikaw ay nag-doubt, no? Taas ang kamay. Ibig sabihin ng nag-doubt, ikaw ay nagdalawang isip patungkol sa sarili mo at nag-doubt ka sa kung ano yung kayang gawin ng Panginoon para sa iyo. So today we are going to talk about how to deal with discouragement and doubt. Or paano natin i-deal ang atake ng atake para panghinaan tayo ng loob at magduda tayo sa ating sarili at sa kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Tayo pong lahat ay pumikit, tayo po'y manalangin. Father, we thank you for this time. Salamat po sapagkat itong oras na ito ay banal. Salamat po Panginoon sapagkat tinawag niyo po ang mga makasalanan sapagkat hindi namin kaya, at dahil sa iyo Lord kami po'y binago niyo, tinawag niyo pong anak at tinawag niyo po Panginoon na saint. At sa oras na ito Lord, thank you sapagkat itong mensahe na ito
ay maitatanim ng malalim sa aming mga puso. Kung meron man dumadaan, Lord, sa atake ng discouragement or doubt, Lord, hayaan niyo itong mensahe na ito maging kalakasan, mamunga, Lord, ng buhay pagsunod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na nandito ngayon. Kinakansela namin lahat ng forma ng pagpipigil ng kaaway. Lahat ng kaaway, inaaresto kayo sa pangalan ni Jesus. Angel of the Lord, arrest the demons of destruction in the name of Jesus. And Father, we thank you, Lord, for this time is holy. Hayaan niyo po, Panginoon, na mamuna po kayo sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Pwede mong palakpakan ulit natin si Jesus. Yung para kay Jesus, He is worthy, worthy, worthy. Thank you, Lord. So tulad po ng sinabi ko kanina, bago pa man po i-introduce si Jesus sa ministeryo sa mga tao, si Juan Bautista po yung naghanda ng daraanan niya. Ano yung tinuro ni Juan Bautista bago maipakilala sa publiko si Jesus? Si Juan Bautista po ay nagturo patungkol sa pagtalikod sa kasalanan. So kung yung kanyang mensahe po ay mabigat, lalo na sa mga tao na ayaw talikuran yung kasalanan, pero siya po ay nagturo patungkol sa pagtalikod sa kasalanan at patungkol sa liwanag na dadalhin ng tagapagligtas ng Mesiya. Ang pangalan niya po si Jesus. So maraming mga tao po ay nagpapabautismo sa mga panahon na yon. Yung bautismo na ito ay nagsisimbolo ng pagtalikod sa kasalanan at pagsunod sa liwanag ng buhay. Ang pangalan niya po si Jesus. So si John the Baptist, isisipin niyo, marami siyang mga disciples, nandun sila sa river, at yung mga tao, maraming mga taong nakikinig sila sapagkat nais nilang marinig yung mensahe ni John the Baptist. Yung iba doon, siguro yung ilan ay nagtataka, sino ba tong taong ito? Sapagkat weirdo yung panglabas na itsura ni John the Baptist, pero yung kanyang salita ay tumutusok at sobrang talim sapagkat ito ay direkta sa puso. Ang salita ng Diyos ay parang ganun, dediretto to sa puso natin. Ang sabi sa Bible, ito po ay may double-edged sword. Ibig sabihin, parehas merong talim. At kapag ito'y pumasok sa ating puso, i-divide nito yung ating soul, no? Kung ano ba yung sa Panginoon, kung ano ba yung sa emotion lang, at tiyak na babaguhin tayo nito. So maraming mga taong nabago, pinigay yung buhay nila, tinalikuran yung kasalanan, tinalikuran yung hypocrisy. Isa yun sa message ni John the Baptist, ayaw niya ng hypocrisy. Ayaw niya ng pagpapanggap. Ayaw niya na maganda ka lang sa loob pero yung loob mo ay napubulok. No? Maraming ganon na tao na you can go to church pero the inside of you pala ay hindi pala kay Jesus. No? Maaaring ang palabas natin ay kay Lord, pero yung panloob pala natin ay hindi kay Lord. Hindi ka pa rin kay Lord. So yun yung kay John the Baptist. Ganun yung preaching niya, masyadong mabigat, pero masyadong magaang para sa gustong sumunod kay Lord. Sapagkat kapag ikaw ay sumunod kay Jesus, tiyak yun, babaguhin ka niya. Sabi mo sa katabi mo, babaguhin ka ni Lord. Mga kapatid, tayo po hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. Hindi tayo mapagbabago sa pagpunta lang sa church or sa mga ritual na pwede nating gawin. Ang kailangan baguhin sa atin, hindi yung panglabas. Ang kailangan mabago sa atin yung panloob. Yung puso natin, yung isip natin. Kaya ito po yung nangyari kay John the Baptist. Siya po yung nag-preach patungkol sa pagbabago ng puso sa pamamagitan ng pagtalikod sa kasalanan at pag-i-introduce sa mga tao kung sino si Jesus. So imagine niyo, madaming mga tao ang sumunod sa Panginoon dahil doon. At yung unang beses na na-introduce niya na si Jesus sa mga tao, ang sabi niya ganito, makinig kayo mga kapatid, ang sabi niya, ito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. So tinuro niya si Jesus, nung si Jesus ay magpapabautismo at pinakilala niya sa mga tao, ito yung tagapagligtas. Fast forward tayo, so marami nang nailit kay Jesus at dumating sa punto na mismong si John the Baptist na nagpakilala kay Jesus sa publiko na siya yung kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, siya mismo ay nagduda.
Siya po ay nakulong. At dun sa kulungan, maraming pwedeng umatake sa kanya, lalo na sa kanyang isipan at sa puso. Mapapansin natin kapag tayo po ay nailagay sa isang uncomfortable situation, ang dalawa po na pwedeng umatake sa atin ay ang number one, doubt, pagdadalawang isip, pagdududa. Number two po is, ano po yun? Doubt and discouragement. Siya po ay pinanghinaan ng loob, kaya pinapunta niya yung mga, nung siya po ay nakulong dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, pinapunta niya yung mga disciples niya kay Jesus at yung mga disciples na tinanong, pinapatanong po ni John the Baptist, kayo po ba talaga yung tagapagligtas? Anong ibig sabihin nun? Siya po ay nagsimulang magduda. Nung siya po ay nasa kulungan, nagduda na po siya at pinanghinaan siya ng loob. Kaya itong parehas na pagdududa ang gusto niyang maipasa kay Jesus at matanong si Jesus, ikaw po ba talaga yung Mesiyas? Ikaw po ba talaga yung tagapagligtas? Kapag ang isang tao ay nagtanong ng ganon, especially tinanong patungkol kung sino ba talaga ang Panginoon, nagsimula na po ibig sabihin yung pagdududa patungkol sa Diyos. Imagine niyo no, si John the Baptist, siya mismo yung nag-prepare ng way for the Lord and called him Lamb of God who takes away the sins of the world. Pero dahil sa discouragement, sabihin natin lahat discouragement. Dahil sa discouragement na nagsimulang magka-epekto sa puso ni John the Baptist, ano po nangyari? Nakalimutan na kung sino si Jesus, kung sino ang Panginoon. Ito po yung ginagawa ng discouragement, no? Yung revelation sa atin kung sino ang Panginoon, nakakalimutan natin. Minsan, no, dahil sa problema, nakakalimutan mo na kung sino ang Diyos sa buhay mo. Huwag mong hahayaan na ang discouragement ay burahin kung sino ang Panginoon sa buhay mo. Yung revelation of who God is suddenly nagbabago dahil sa problema, dahil sa pressure, dahil sa uncomfortable situation sa buhay natin. Kaya mapapansin natin kapag ang isang tao po ay discouraged o pinanghihinaan ng loob, malaki po yung tsansa na mang-discourage din yan ng ibang tao, lalo na yung mga tao na gumagawa ng kalooban ng Diyos. So yung pagtatanong kay Jesus kung siya ba talaga yung pinapatotoo niya ay isang malaking parang pana. Nakita na kayo ng pana? No? Para siyang pana na pwedeng ihinto si Jesus para gawin yung kalooban ng Ama. It's like an arrow, di ba? Kapag may pana, no, papanain ka. Ganun yung ginagawa ng discouragement. Ang discouragement po ay hindi lang ito para saktan ka, pero para ihinto ka na gawin yung kalooban ng Diyos. We have to be discerning. Kailangan po tayo maging mapagmanman sapagkat hindi po lahat ng discouragement para lamang inisin ka o para lamang po ay gawin kang malungkot. Ang ginagawa ng discouragement galing sa mundo or galing po sa kaaway ay para ihinto ka na gawin ang kalooban ng Diyos at lakaran mo yung kalooban ng Diyos. Bakit maraming tao na humihinto na maglingkod sa Diyos? Bakit maraming tao ang humihinto na maniwala sa Diyos? Huminto sa paglalakad, buhay, pagsunod. Malaki ang chance, it's because of discouragement. May malaking pana ng discouragement ang tumama sa kanila, kaya ang nangyari na wala ng gana na maglingkod at sumunod sa Diyos. And this morning, ang nais ng Panginoon, kung ikaw man ay tinamaan ng pana ng discouragement, gusto ng Lord tanggalin yung pana at pagalingin ka. Sabi mo sa katabi mo, pagagalingin ka ni Lord. At sa atin dito, lalo na tayo po ay naglalakad sa buhay pagsunod sa Panginoon sa paggawa ng kanyang kalooban, tayo po ay magkakaroon ng sanggalang, no? Gusto natin ang presensya ng Diyos. Patuloy na i-cover tayo mula sa discouragement or mula sa doubt. No, tayo po ay sumusunod. Tanong mga katabi mo, di ba sumusunod tayo kay Lord? No, tayong lahat ay sumusunod sa Panginoon, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Kaya tayo po yung target ng enemy para ma-discourage. And no, this week I was asking the Lord, God, ano ba yung message mo for this week? And ito yung number one na binibigay sa akin ng Lord for some reason. Ako po, no, bilang pastor nyo, palagay nyo ba na-discourage yun si Pastor King? Oh, many times. Actually, this week and last week, maraming mga discouragement na pwedeng huminto sa akin sa buhay pagsunod.
Pero itong discouragement, it shouldn't stop us to follow the Lord. Sabi mo sa katabi mo, magpapatuloy tayo sa Diyos. At the end of the day, mga kapatid, sabi nga di ba, the present sufferings are not worth comparing to the glory that will be revealed in us. Lahat po ng nararanasan natin ngayon, kahit gaano man kabigat na problema yan, hindi yan maikukumpara sa kapangyarihan, sa kaluwalhatian na mararanasan natin at makikita natin galing sa Panginoong Jesus. So sa atin po, naniniwala ako, pagagalingin tayo ng Lord. If you're discouraged, nawalan ka ng gana na sumunod sa Kanya dahil sa ibang tao, dahil sa salita ng ibang tao, or dahil sa kaaway, ang demonyo, right now, today, God is going to restore you. God is going to heal you. And lahat po tayo dito sa Church of Blessed Kamanava, tayo po ay ipe-prepare ng Lord, for we are believing for God's vision of harvest. Sabi ng Lord, the harvest is plentiful but the workers are few. Pray to the Lord of the harvest to send more laborers into the harvest field. Amen? So tayo po ay magsisimula dito sa ginawa ni Jesus. Kung meron man tayong pwedeng pagkuhanan ng inspirasyon kung paano niya pinaglabanan ng discouragement and doubt, kay Jesus tayo tatanong, paano pinagtagumpayan ni Jesus yung discouragement or doubt? How did Jesus deal with an attack of discouragement and doubt? Andar po tayo, let's read the first few verses. Ang sabi po diyan, basahin natin, sabi diyan, John's disciples told him about all these things. Calling two of them, he sent them to the Lord to ask, are you the one who is to come, or should we expect someone else? When the men came to Jesus, they said, John the Baptist sent us to you to ask, are you the one who is to come, or should we expect someone else? At that very time, Jesus cured, tingnan natin to, sabi dyan, at that very time, Jesus cured many who had diseases, sicknesses, and evil spirits, and gave sight to many who were blind. So he replied to the messengers. How do we deal with discouragement and doubt kung kukuhanin po natin yung inspirasyon galing kay Jesus kung paano niya po dinil ito? Number one is this, stay focused on the harvest field and remain steadfast in fulfilling the Father's will. Si Jesus po, nung nakarating sa kanya yung mensahe ng pagdududa mula sa pinaka-importanting tao na pwedeng makasakit sa kanya, who is John the Baptist, nung nakarating po sa kanya yung pagdududa at yung disappointment or yung discouragement, mula sa isang discouraged din na tao na kung saan si John the Baptist, ang ginawa niya po, nagpatuloy po siya sa pag-a-advance ng Kingdom of God. Hindi po siya tumingin sa mismong pagdududa at hindi po siya tumingin sa mismong limitasyon ni John the Baptist. Siya po ay nag-focus sa kalooban ng Ama. Sabi mo sa katabi mo, focus on the Lord. So si Jesus po, nakaresik siya ng discouragement and doubt, but he stayed focused. Tulad po ng sinabi ko kanina, lahat po ng discouragement or doubt, ang goal po na ito na binabato sa atin ay gawin lamang ang isang bagay para huminto po tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Nung point po na yon, si Jesus po, busy, productive in doing the Father's will. Tulad ng sinabi ko kanina, yung pinaka-credible na tao na pwedeng manakit sa kanya, sa kanyang puso, si John the Baptist, kasi siya yung naghanda ng daan para sa kanya. Siya mismo yung ginamit ng kaawa, yung questions niya, to throw doubt and discouragement kay Jesus. Pero nung nabasa po natin, si Jesus po ba ay huminto? Hindi po siya huminto. Ang ginawa niya, patuloy siyang nagpagaling ng mga may sakit, patuloy siyang nagpalayas ng mga demonyo, patuloy po siyang bumuhay ng mga patay, patuloy po siyang nagpalaganap ng salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy tayo. Kaya tulad ng sinabi ko kanina, we have to be discerning. Lahat po di lahat ng discouragement para lang saktan ka. Lahat po ito ay para ihinto ka. Si Jesus patuloy na nag-a-advance ng kingdom niya. At si John the Baptist, yung pinaka-credible to hurt him, nag-discourage and nag-doubt sa kanya. Pero si Jesus po ba affected? Hindi po siya affected. Paano? Posible pala yun, Pastor King? Oh yes, if we look at the harvest field.
don't focus too much on that discouragement. Huwag mong masyadong utakin. Do not overthink. Sabi mo sa katabi mo, do not overthink. Kasi kapag inisip mo ng malalim ang words or ang emosyon ng tao na binabato sa iyo, mga kapatid, you will be distracted. Ikaw ay mawawala sa paningin mo kay Jesus. Pero kung ikaw ay titingin lamang sa Panginoong Jesus, sa kanyang kalooban, at sa harvest, no, mga kapatid, you will be aligned, no? Papatuloy ka doon sa daanin na nais ng Panginoon para sa atin, no? Nakakalungkot po, no, mga kapatid, maraming taong humihintong maglingkod at maraming mga taong humihinto sa pagbibigay ng lahat nila sa Panginoon. Again, bakit po? Discouragement and doubt. Kaya kapag nagtagumpay ang kaaway na tanggalin ang ating mata sa harvest at sa kanyang kalooban, we will have many reasons to give up. Yeah. Kaya tanungin mo ang isang tao, bakit hindi ka na sumusunod sa Lord? Kasi ganito kasi ganito kasi ganito kasi ganito We may have a lot of reasons. Bakit itong lahat ng dami mong reasons to give up? Magpatuloy ka sa Panginoon. Actually, isa lang ang rason. Tinanggal mo ang mata mo sa Diyos. You have removed your eyes. You're distracted by discouragement. You're distracted by doubt. At kaya nagdire-diretso na at nawala na tayo ng gana sa Panginoon. Do not remove your eyes from the harvest field and from doing the will of the Father. Madali pong magsabi ng mga reasons to give up. Tama ba? Actually, kung meron man tao na pwedeng madaming reasons to give up, si Jesus yun Yung pinakamalalapit sa kanya nung time na siya'y pinako sa krus na wala silang lahat. Yung very people na pinaglingkuran niya, yung mga tao na pinagaling niya, sila yung mga tao na nagpapako sa kanya kaysa krus. Ang dami pong tumalikod sa kanya noong mga panahon na yon. Daming nanakit sa kanya. Ang daming nawalan ng tiwala sa kanya. Pero huminto po ba si Jesus? Hindi po. Kasi bakit? Saan siya nakatingin? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and he was seated at the right hand of the throne of God. So because of the joy set before him, he endured the cross. Dahil sa kagalakan na tinitignan niya, ay napagtagumpayan niya yung cross. Sino yung kagalakan na tinitignan niya? Mga kapatid, tayo yun. Sabi mo sa katabi mo, tayo yun. We are His very joy. Because of us, hindi tumigil si Jesus sa pagtatapos sa cross. Doon siya naka-focus. Naka-dead set siya. Sabihin na ng lahat, dead set, no? Pag sabing dead set, naka-focus siya. Hindi matatanggal yung mata niya sa joy. For the joy set before Him, He endured the cross. Ang tanong dito ganito, saan ka nakatingin? Saan ka nakatingin sa buhay natin ngayon? Where do you set your eyes on? Where do you set your eyes? Saan nakatutok yung iyong puso? Ano yung laman ng puso mo ngayon? Saan nakatutok yung ating mga puso? Ano yung feel in natin sa hearts natin? Do we feel in our hearts with the desires for the Lord? Tayo ba pinupuno natin yung puso natin para magkaroon pa tayo ng matinding desire for the Lord, His presence, His Word, worship, alam mo yun, being connected to Him, or we just fill our hearts with the desires for the world? Si John the Baptist, kung titignan niyo po yung buhay niya, napaka-passionate niya. Kung meron man tao na pwedeng magsabi na tinalikuran niyang lahat para sa Lord, si John the Baptist yun. Biro yun, namuhay siya sa disyerto. Nag-fasting siya ng maraming beses. Lahat ng karangyaan sa mundo, tinalikuran niya. Pero ang isang tao pala, kahit gaano ka-spiritual, pwedeng ma-discourage. Kung siya po ay mailalagay sa sobrang tinding pressure at siya po ay makukulong, pwede palang mag-doubt dahil sa paggawa ng kalooban ng Diyos. So lahat tayo pwedeng mag-doubt, lahat tayo pwedeng ma-discourage. Pero tatanggapin ba natin ito? Hindi. Sabi mo sa katabi mo, hindi. Titingin tayo sa Panginoon, titingin tayo sa joy set before us, sa pangalan niya si Jesus. May pakikipagrelasyon tayo sa Kanya, hindi tayo bibitaw sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos, at hindi tayo bibitaw sa ating pagtingin sa harvest. We look at the people because they are loved by the Lord.
Nais ng Panginoon na sila po ay mailapit sa kanila. Amen? Sabi po dito sa John chapter 4 verses 34 to 35. Anong sabi dyan? Jesus said to them, "My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish..." Sige po, next slide po. Sabi po dyan sa John chapter 4, hindi ko pala naisulat yun. John chapter 4 verses 34 to 35. Jesus said to them, "My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Do you not say there are yet 4 months, then comes the harvest? Look, I tell you, lift up your eyes and see that the fields are white for harvest." Sa verse po na ito, very clear kung ano po yung kalooban ng Diyos, kung saan po siya nakatutok sa mga panahon na yun. At yun yung tututukan natin ngayon. As commanded by God, sabi ng Lord, "Look at the fields, it is the will of the Father." Ito po yung kalooban ng Ama, you look at the fields. Sabi mo sa katabi mo, look at the fields. Ano mangyayari sa isang church na hindi tumitingin sa fields? Nag-aaway-away. Sabi mo sa katabi mo, ayaw kitang awayin. Alam niyo kung bakit? Kapag hindi yung mata natin as a church hindi nakatingin sa labas or sa mga tao pa na pwedeng ipanalo para sa Panginoon, kanino tayo titingin? Sa isa't isa. O bakit itong si sister, ganyan na naman yung suot niya? Bakit itong si brother, ganyan, ganyan. Bad breath, ganyan, kumari lang. O, bakit ganito si ano, ganyan, ganyan. Titingin tayo sa isa't isa at ang makikita natin yung isa't isa at puro mga negative yung makikita natin sa isa't isa kasi mali yung focus natin. Tayo lang ay nandito sa simbahan at hindi nakatingin sa iba. Pero if ourselves will be focused on the outside, ang daming kinakailangan pa si Jesus. Ang dami, sabi ng Lord, look at the fields. They are ripe for harvest. Tumingin ka sa labas, tingnan mo yung fields. Kinakailangan sila na mailapit sa Diyos. Kung gano'n, mas magiging healthy relationship natin. Sapagkat ang pagmamahal ng Diyos, it is not just meant to be inside of you. So niniwala ba kayo, we cannot contain the love of God? Gaano kalakas ang pag-ibig ng Diyos? Hindi mo pwedeng sarilinin lang ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig po ng Diyos, ang totoong tao na nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos, hindi niya kayang i-contain ito at kinakailangan niya maipamigay ito kasi naiintindihan niya sobrang grabe nitong love ni Lord. I cannot just keep it to myself. Hindi lang ito pang sa akin, ipapamigay ko ito sa iba. Doon mo malalaman na isang tao ay totoong nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos if this love cannot be contained. Itong pagmamahal na ito ay hindi mo lang sasarilinin, pero itong pagmamahal na ito ipapamigay mo sa iba at mamahalin mo sila at aalagaan mo sila at ilalapit mo sila kay Jesus. Tanong mo yung katabi mo, kamusta yung love ni Lord sa life mo? Ayan. Sa kabila, tanungin mo nga, are you still in love with Jesus? In love ka pa ba kay Lord? We need Jesus' love. Kailangan natin yung love ng Lord. Yung love ng Lord, it is so powerful. Napaka makapangyarihan na to and we cannot contain it. Di natin to kayang i-contain sa maliit nating puso. Napakalaki ng pagmamahal ng Diyos na natanggap natin and we cannot just contain it here. Sa maliit nating puso, it has to be given away. Kinakailangan po itong maipamigay. Do not be selfish. Sabi mo sa katabi mo, do not be selfish. Yung love ni Jesus na nasa iyo, ipamigay mo yan. Kasi yung love na yan, hindi dapat maging stagnant. And yung love na yan, it's fresh every day. Kaya wag lang pong iikot yung buhay natin sa trabaho. If yung iikot lang yung buhay natin sa trabaho, we're missing the whole point. Kasi ang buhay natin hindi lang para sa pera. Ang buhay natin dapat ang main thing, number one thing, is yung pakikipagrelasyon natin sa Diyos paggawa sa Kanyang kalooban. Amen po ba mga kapatid? I remember po, nung ako po ay 17 years old, tinawag po ako ng Panginoon na mag-aral sa isang Bible college sa Davao. And nung ako po ay nandun, ayaw po akong payagan ng aking mga magulang. So ako po ay makulit. Sabi ko gusto ko kasi binibigyan ako ng vision ni Lord. Nagsasalita ako sa harap ng mga tao and nagpapastor ako. Kaya at the age of 17, meron na akong ganong klaseng vision from the Lord na
Kasi at the age of 13, ako po ay tinawag ng Lord, nakilala ko si Jesus. Binigay ko yung buhay ko sa Kanya. At the age of 17, gusto kong sumunod sa Lord. Sino dito 17 years old? Taas ang kamay. Ayan, at the age of 17, sabi ko, God, gusto ko pong sumunod sa iyo. Gusto kong sundin yung tawag mo. Nag-aral po ako sa Bible College sa Davao. May isa pong principal kasi after ng high school, ako po ay nagtrabaho bilang secretary ng isang preschool at the age of 17. Tapos nangako sa akin yung principal na pag-aaralin kita sa Bible College. So nung time po na yon, nung nandun ako sa Davao, biglang hindi na namin makontak yung yung magsusupport sa akin. Ang laki-laki ng tuition fee, ang laki-laki ng dorm fees. Sabi ko, ano na mangyayari? Nandito na ako. Nag-give up yung pwedeng mag-give up na mag-support sa akin. And then the Lord started to teach me to trust Him. Kasi grabe yung discouragement. Sabi sa akin ng family ko, umuwi ka na lang dito. Laging ganun. Naintindihan kong love ako ng mother ko, love ako ng mga kamag-anak ko dito. Pero yun yung laging sinasabi sa akin, huwag ka na mag-Davao, umuwi ka na lang dito. Alam mo yun, mas okay tayo dito, ganyan. Pero grabe yung discouragement, lalo na nung yung iniisip na source. So nung time po na yun ay nalala ko po nun, tinuruan po ako ng Panginoon na mag-trust po sa Kanya, nagtiwala sa Kanya, yung nagsuporta po, na nangako na magsuporta sa pag-aaral ko, hindi na po namin makontak. So grabe iniisip nyo, discouragement and yung doubt. Sabi ko, Lord, tinawag mo ba talaga ako dito sa Davao? Ba't walang... Kaya dapat hindi ka titingin sa tao. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tumingin sa tao. Kapag may pangangailangan ka, huwag kang titingin sa tao. Titingin ka sa Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, sa Diyos ang tingin. Kasi kapag sa tao ka tumingin, mga kapatid, darating ang point, people will disappoint you. Really, that's true. People will disappoint you. Kapag sa tao lang tayo tumingin para sa ating pangangailangan, mga kapatid, darating sa point, it will fail. Pero, dahil kapag ikaw natutunan mong tumingin sa Diyos, si Lord, i-overwhelm ka niya, i-amaze ka niya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, i-amaze ka ni Lord. So, nung time na yon, Sunday yun eh. Hindi na namin siguro mga nakakaisang buwan na ako, dami na kailangang bayaran. So, Sunday, ang nangyari is, sabi ko, Lord, naniniwala po ako sa iyo, susunod po ako dito. Alam kong kalooban po niyo itong mag-aral ako dito sa Davao, tapusin ko po ito at kung kalooban nyo nga po na magpapastor ako after this. So, nung time na yon, sabi ko, Lord, ito yung pera ko na lang, gusto kong magtanim. Hindi ako titingin sa meron ako. So, halos lahat ng meron ako that time, binigay ko sa offering. As a sign of faith na, Lord, ikaw nang bahala sa akin, parang ganon. So, sinabihan ko si Lord, kayo na po ang bahala sa akin. And then, right after that, wala na. Natanggal na yung mata ko sa sarili ko. Natanggal na yung mata ko sa sarili kong limitasyon. Natanggal na yung mata ko sa pagtingin sa tao bilang source. Kasi tinuruan ako ng Lord tumingin sa Kanya at magtiwala. Alam nyo, every month may nagpapatawag sa akin na finance, parang accounting ng Bible College. Every month, sinasabi, kinakabahan pa ako nung una kasi feeling ko papaalisin ako sa school. Pero every month, sinasabi na sa akin ni Ma'am Sandra Anderson, King, someone paid for your tuition. King, someone paid for your dorm fee for this month. And then next month na naman, wala akong budget eh. Hindi naman ako sinusuportaan ng family dahil very limited lang yung budget namin that time. As nasa malayo ako. Next month na naman, papatawag na naman ako, King, someone paid for your dorm fee. Next month na naman, King, someone paid for your dorm fee. Hanggang sa next month, hanggang sa nabuo. Ano ibig sabihin nun? Mga kapatid, kapag alam mong tinawag ka ng Diyos, at nandun ka sa path na ikaw ay gumagawa sa kalooban ng Diyos, si Lord ang bahala sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, si Lord ang bahala sa iyo. Do not let your circumstance, huwag mong hahayaan na yung present circumstances mo, yung limitasyon mo, yung kakulangan mo, maging yung discouragement or doubt ang siya huminto sa iyo para hindi mo nagawin yung kalooban ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay mga warrior. Sabi ko sa katabi mo, you are a warrior. Hindi lalamya-lamya.
ang anak ng Diyos, meron kang dugo, DNA, hindi man ito physical pero spiritual DNA. Ang pangalan niya, tayo po ay inadopt ni Jesus at si Jesus po ay hindi basta-basta nag-give up, siya po ay nagpapatuloy. Sabi mo sa katabi mo, magpapatuloy tayo. Ano man ang problema, huwag kang give up, huwag kang bibigay sapagkat ang Panginoong Jesus ang siyang bahala sa iyo. He will carry you. Dadaanan mo lang yung problema mo ngayon. Magtitiwala ka sa Diyos. For all you know, God is stretching your faith. No? Sabi mo sa katabi mo, ini-stretch you Lord yung faith mo. He is stretching your faith for you to believe pa kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa iyo. Amen? So that's number 1. Stay focused. Sabihan nila lahat, stay focused. Saan? Sa harvest field. Si Jesus, ganun yung ginawa niya. Diniscourage siya, pero nakatingin pa rin siya sa harvest field at patuloy pa rin siyang gumawa ng kalooban ng Ama. Kaya ikaw, huwag mong pabayaan yung sarili mo na basta-basta ka na lang tumalikod sa Diyos. No. He's not worthy of that. Hindi worthy si Lord sa pagtalikod sa atin. He's worthy of our obedience. Karapat-dapat siya para sa ating pagsunod. Amen? So that's number 1. Number 2, sabi dyan, go back and report to John what you have seen and heard. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. Blessed is anyone who does not stumble on account of me. Kapag yung discouragement po ay sinubukang ihinto ka, ang madalas po nakapartner ng discouragement ay doubt. No, ito po ay power twin ng enemy para ihinto po yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kapag meron pong discouragement, merong doubt, ang katapat po nito is yung testimony ni Lord. Kaya ang nangyari po, nung na-receive ito ni Jesus, nagpatuloy siyang gawin yung kalooban ng Ama. Pagkatapos po nun, sinabi ng Lord sa kanila, sabihin mo kay John kung ano yung nakita mo at kung ano yung narinig mo. Ang mga patay nabubuhay, ang mga may sakit ay gumagaling, ang mga naanihan ng demonyo ay napapalayas ng demonyo. Ang gospel, ang mabuting balita ay naipapahayag sa mga tao. Sabihin mo yun kay John. Anong gusto sabihin ni Jesus sa atin? Kapag ikaw ay pilit na inihihinto ng kaaway sa pamamagitan ng discouragement and doubt, you remember the testimonies of Jesus. You always be reminded, mga kapatid, kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesus, maaring sa ibang tao at pwedeng gawin sa iyo. At sometimes, minsan nakakalimutan po natin yung ginawa na ng Lord sa buhay natin. You write down the testimonies, you hear and you see yung testimonies ng Lord sa atin. Kaya anong ginagawa ng doubt and discouragement? Ginagawa tayo nitong blinded sa kayang gawin ng Lord sa buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ni Lord na bulag tayo. Yun yung ginagawa ng doubt and discouragement. Pinipiringan tayo nito para makita yung pagkilos ng Lord sa buhay natin. Kaya ikaw, kahit pag-discourage ka, kapag may doubt, na puno-puno ka ng doubt and discouragement, hindi mo na na-appreciate kung sino ang Lord sa life mo. At di mo na nakikita kung ano yung kaya niyang gawin kasi piniringan ka na ang iyong mata ng discouragement and doubt. Kaya si Jesus, anong ginawa niya? Sabihin mo kay John, lahat ng mga testimonies na nakita nyo at narinig nyo. Bakit? Kasi this will remove the doubt and the discouragement sa mata ni John the Baptist. Kaya number 2 is this, open your eyes to see and your ears to hear the testimonies of Christ. Hayaan mo na magpatulong ka sa Panginoon, buksan mo yung mata mo. Maaring because of discouragement, ikaw ay may piring na sa mata at hindi mo na makita yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Open your eyes. No? Sabi mo sa katabi mo, open your eyes. No? Buksan mo yung mga mata mo, buksan mo yung tenga para makarinig at makakita ng testimonies patungkol kay Kristo. Naalala ko po si Elisha. Si Elisha po ay lingkod po siya ng Diyos. Siya po ay isang propeta ng Diyos. At ginagamit po siya para ma-expose yung ginagawa ng kaaway at yung pag-aabang ng kaaway sa mga Israelita. Nung time po na yon, nainis na sa kanya yung hari ng Aram at gusto siyang patayin. Pero si Elisha po, ayan na, patuloy siya nagtitiwala sa Diyos kasama ng kanyang servant.
nilusob sila ng soldiers ni King Aram, no? Ng Aram King. At ang nangyari po ay napalibutan po sila ng enemy. So yung kanyang assistant, ang nangyari, nagsimulang mag-doubt, mag-discourage at matakot, no? Nagsimula siyang matakot. Kaya si Elisha, takot yung servant niya, pero si Elisha, ang sabi ni Elisha sa panalangin, Lord, open his eyes. No, Lord, buksan mo yung mata niya. Kaya nung nabuksan yung mata niya, ano nangyari? He saw the many chariots of God. No? Nakita niya, ay, ang dami palang chariots ni Lord. May panahon na yung mata pala natin nakasarado dahil sa takot at discouragement. All you have to do is to ask the Lord, Lord, open my eyes. Sabihin natin lahat, Lord Jesus, open my eyes, open my ears, to see and hear your testimonies. In Jesus' name, amen. So makikita natin yan. Sige, palakpakan natin si Jesus. Thank you, Lord. Makikita natin yan sa 2 Kings chapter 6 verses 8 to 23. Yang about sa King of Aram. So anyway, that's number 2. And number 3, andar tayo. Ito na yung last. Makikita natin mga kapatid, actually medyo mahaba siya. So nung sabi ni Jesus dun sa mga messenger ni John, sabi mo kay John, lahat na nakita nyo at narinig nyo ng mga testimonies. After no, nung umalis na sila, ano ginawa ni Jesus? Sige po, preview. Hindi po, yung back po, back. Yan. After John's messengers left, Jesus began to speak to the crowd about John. So pinagmalaki niya si John. Pagkatapos po nun, sige po, next slide po. Pinagmalaki ni Jesus si John, pinagtanggol niya si John. Pagkatapos po nun, inexplain niya sa mga tao yung destiny and yung calling ni John the Baptist. Si Jesus po ba, nag-reply po ba siya sa discouragement na galing kay John with another discouragement? No? Pinasabi niya ba doon sa messenger ni John the Baptist, sabihin mo kay John, magbago na siya, kaya siya nakukulong kasi nagda-doubt na siya ngayon. Ganun ba yung sinabi ni Jesus? Nakikinig po ba ang lahat? Ganun ba sinabi ni Jesus? He replied to John with God's testimonies. He replied to people by sharing John's life. Si Jesus po ba nagsabi ng masamang bagay patungkol kay John? No. He highlighted yung positive, he highlighted yung calling and yung destiny ni John. Kaya very important, kapag may mga taong nagsimulang mag-doubt sa'yo, do not start to doubt on people. Hindi ibig sabihin nag-doubt yung mga tao sa'yo, magda-doubt ka na rin sa kanila. Wag. Sabi mo sa katabi mo, wag. Yun yung plano ng enemy. When people starts to doubt you, do not start to doubt on people. Huwag kang mag-doubt sa mga tao. Hindi nito ikaw binibigyan ng license para mag-doubt. Kapag nagsimulang mag-doubt yung mga tao sa iyo, hindi mo kinakailangang i-accept yung words ng mga tao. Hindi lahat ng words na maibabato sa iyo tatanggapin mo na. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong tanggapin. Hindi mo ibig sabihin pag sinabihan ka na, ay, hindi ka na magtatagumpay sa buhay. Aray ko, Lord, nasaktan ako. Hindi ko tinatanggap yan in Jesus' name. Or you can pray, Lord, hindi ko tinatanggap yun in Jesus' name. And then you start to pray. Imbis na i-accept mo yung words ng tao, you accept God's word. Lord, hindi ko tinatanggap yun. Lord, ano yung kalooban mo? Instead of believing and accepting other people's words or opinion, magsimula kang mag-believe and mag-accept ng word ni Lord para sa buhay mo. Amen? When people start to doubt you, you highlight the positive, yung kung sino sila sa Panginoon. Kaya gusto ko yung heart ni Jesus He boasted of John. Alam niyo yun? In the midst of John doubting Him, ano ginawa ni Jesus? Pinagmalaki niya pa si John kung sino si John. How did Jesus deal with discouragement and doubt? Look at the source of doubt and discouragement based on His calling, based on Christ's calling. Tinignan ni Jesus si John kung paano siya sa pagkakatawag niya according kay Jesus. Alam niyo yun? Na para sa kanya or para sa atin, sa konteksto natin, kapag may nang discourage sa inyo,
May binato sa inyo ng sitwasyon para panghinaan ka ng loob at nagmag-doubt ka sa sarili mo, huwag natin titignan ng masama at magtanim ng sama ng loob kagad sa tao. Hanggang tatanungin natin si Lord, Lord, ano kaya ang itsura ng taong ito kapag nasa kamay mo na? Or Lord, ano yung calling mo sa taong ito? Alam mo yun? Sapagkat sabi sa Bible, wala pong pusong matigas sa kamay ng Diyos. Ano sabi sa Proverbs chapter 21 verse 1? In the Lord's hand, the king's heart is a stream of water that He channels towards all who please Him. Sa kamay ng Diyos, ang puso ng hari, kahit ito'y matigas pa, ay kayang-kaya niyang i-direct. Kaya kung tayo po'y magtitiwala sa Panginoon, mga kapatid, at hindi sa tao, we will trust the Lord. At kahit may tao magpato sa atin ng discouragement, we will look at the source of doubt and discouragement base dun sa calling ng Panginoon sa buhay nila. Amen? So instead of fighting back flesh with flesh, let's use God's weapon given to us. Ano yung mga weapon na binigay sa atin ng Lord? Prayer. Sabihin na lahat, prayer. Ano pa yung weapon na binigay ni Lord sa atin? Pinakamalakas, love. Sabihin na lahat, love. Hindi ito yung mababaw na love, ha? Hindi ito yung love na from feelings lang. Ito yung unconditional kind of love. Ito yung agape love. Ito yung selfless love. Ito yung love na galing sa Panginoon. Ano pa? Yung word ni Lord, it's a weapon. Ano pa? Wisdom na galing sa Lord, na galing din sa kanyang salita, it's a weapon. At madami pang iba. No? We don't fight flesh. Sabi mo sa katabi mo, hindi kita kaaway. At hindi tayo mga away ng laman sa laman sapagkat ang umaaway sa laman, ito ay gawa ng demonyo. No? It's either we fight, no, in prayer or we fight in flesh. No? Tayo po ay anak ng Diyos. Sabi sa katabi mo, ikaw ay anak ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos, hindi na tayo anak ng demonyo. Tama po ba? Dalawa lang po yan eh. Kapag tayo po ay na kay Kristo na, tayo po ay isang bagong nilalang, tayo po ay nasa kaharian na ng liwanag. Nung time po na wala pa tayo kay Jesus, ito yung sabi ng Bible, tayo po ay children of the devil. Yes. Children of the devil. Kung wala ka kay Jesus, you're children of the devil. That's plain, walang gray area doon. It's either you're children of God or you're children of the devil. Tayo po, anak po tayo ng Diyos. Amen? Sabi sa katabi mo, anak tayo ni Lord. So, ilapit natin, tanungin natin, Lord, ano yung calling mo sa taong ito? No? Ang calling ng Lord palagi is mas maging malapit sila kay Lord. Let's start to pray for people. Kahapon nga nung kausap ko po yung sa opisina, no? May mga office ministries tayo. Meron ka maging mga ka-opisina na hindi mo gusto eh. So yun dito nag-opisina, taas ang kamay. Ayan. Hindi lahat ng ka-opisina mo, di ba? Parang maganda yung relationship mo with them. Pero ang challenge ko sa kanila is, you start to ask God's heart. Lord, ano yung laman ng puso mo para sa ka-office mate ko? At makikita mo na si Lord magre-reveal ng heart mo para sa kanila. Ganun po yung nangyari kay Jesus. Si Jesus hindi siya bumante, dahil niyan, hindi mo nagda-doubt ka, hindi ganun. Ang pinadala niya yung testimonies ng mga narinig at mga nakita. Tapos pinagmalaki niya si John, yung calling ni John, binanggit niya sa mga tao. Subukan mo na imbes na ma-offend ka agad because people are discouraging you, ask God's heart, Lord, ano yung puso mo para sa kanila? Amen. Practicein nga natin, sabihin natin lahat, Lord, ano po yung puso mo para sa kanila? Amen. Hindi naman madaling, hindi naman mahirap na panalangin, di ba? Lord, ano yung heart mo para sa kapatid ko? Ano yung heart mo para sa taong to na naiinis ako? Alam mo yun? You can be honest before the Lord and si Lord po is bubuhusan kanya ng puso niya. Amen?